Ating lahat, lalong lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga kalyabe, ito kokondisyon natin si Albo ngayon, kasi gagamitin natin to sa long drive. Magbibikol po tayo. So kailangan ay maayos natin yung kanyang preno. Right mga kalyabe, yan na. Ito po yung kanyang preno sa harap. Titingnan natin to. Ituturo din natin sa inyo yung dahilan kung bakit kuminsan nag-stack up yung mga preno natin. Ayan, tuturo natin dito. Ito actual na to mga kalyabe, hindi na tayo mag-tutorial ng hindi actual. So kailangan actual para makita ninyo at alam ninyo ang mga gagawin ninyo kapag magdi-DIY kayo, magpalit ng lining or maglinis ng preno sa harapan. So at kung ano ang gagawin ninyo kapag stack up ang inyong mga preno. Right, so yan. At dinadyak lang ni Roger. Yan sa mga kalyabe. So jack lang yan. Tapos titingnan din natin ang pangilalim nito kasi may tumutunog dito sa harap. So matche-check na rin natin kung ano yung tumutunog. Yan, okay na yan. Yan. Sa mga siyak natin, wala naman tayong problema sa siyak natin dito dahil wala pang leak yan. At maganda pang bounce ng ating preno. Ayan, tatanggalin muna natin yung gulong. 17 ata. Ay, 19 pala. Ayan, 21. Dalawang 21, dalawang 19 yan eh. Sayan mga kalyabe, may naririnig lang kasi tayo na hindi ka nais-nais. So habang maaga ay agapan na natin para at least makita natin kung ano yung magiging problema, naging problema. Hindi nahigpitan, hindi na luwagan pala yung isa. Ayan siya. So update ko kayo mamaya konti mga kalyabe. Sa stabilizer plates. Right, so yan mga kalyabe. Parang lumot na naman eh. Hindi. May tumutunog kasi dito kapag nalulubak. 12 yung yabi. Check lang natin at lilinisin ang preno nito mga kalyabe. Rights. Kaya mga kalyabe, dito sa baba mayroong 12 po yan at na tornilyo dito. So yan ang tatanggalin natin.
Hindi magrasa sa likod. Ayan mga kalyabe, natanggal na yung pinaka-lock niya. Tapos aangatin lang yan mga kalyabe, ganyan lang. Tapos mga kalyabe, ayan, note po, hindi po ito nag-i-stack up masyado. Bihira lang ito mag-i-stack up. Ang gagawin ninyo, kaya hindi yan bumabalik ang preno ninyo. Katulad nito, ayan, tuyong-tuyo na yung kanyang slider pin. Ayan, yan po yung kanyang sliding pin. Kapag natuyo yan, nagagasgas po yan mga kalyabe. So dapat yan, lagyan ng grasa. Kaya kung minsan ay ayaw bumalik yung preno natin nang dahil po dito sa ating slider pin. Sa slider pin na to mga kalyabe. Yan po kasi yung gumagalaw para magtutulak siya, mapipersa yung ating preno. Ayan, so check ko lang yung ating lining. Makapal pa naman. Ayan, makapal pa yung ating lining. Babalik lang natin ng ganyan. Yan. So babalik lang natin ng ganyan. Tapos ito, do-double check natin kung saan tumutunog. So bago kasi itong ating bago kasi yung mga kalyabe yung aking suspension arm sa ilalim. Bago po yan. Alam ko na kung saan. Yung rubber bushing Sira. sira. May bago yan ah. Kaya yan, rubber bushing niya. Hindi mo naman masira yan. Walang ply kasi yan. Yan. Oo, yung nabibili sa auto supply. Ayan mga kalyabe. So ganyan lang pag lagyan nyo lang ng grasa to para hindi siya mag-i-stack up yan. Tapos ganon din po itong kabila. Lagyan nyo rin to. Ito, lagyan nyo rin siya ng grasa. Yan kasi mga kalyabe, yan ang nagpapagalaw ng ating preno para hindi mag-i-stack up. Ayan. Tapos babalik lang din natin dito. Ayan, papasok na natin. Tapos ayan siya mga kalyabe, ganyan lang siya kadali. Ganyan lang yung kadali mga kalyabe. Ayan, ganyan lang siya kadali mga kalyabe. Ayan siya. So dito sa ating bushing, sa ating stabilizer link, dahil wala nga tayong budget ngayon, pagtsagaan na lang muna natin yan. So dahil nakita na natin kung saan ang problema, kampante na rin tayo. Bili na po kayo ng tilapiyang Batangas. 110 sa Pasay, 140 sa Buhay. Bili na po kayo ng Ayan. tilapiyang Batangas. Right. So ganun mga kalyabe. Ganun lang siya kadali. Okay na yan. So sa kabila, ganun din yung gagawin natin. 140 sa Buhay. Dito sa kabila, Bili na po kayo ganun din yung gagawin natin. Para sigurado, 140 sa Buhay. sigurado yung ating biyahe na maayos yung preno natin at wala tayong aberya sa daan. 140 sa Buhay. Bili na po kayo ng tilapiyang Batangas. 110 sa Pasay, 140 sa Buhay. Ayan. Oh, bili na daw kayo ng tilapia. Bili na po kayo ng Kapag patay, tilapiyang Batangas. 110 sa Pasay, 110. 140 sa Buhay. Kapag buhay Bili na po kayo ng tilapiyang Batangas. ay 140.
Alright mga kalyabe, ayan na. So maayos ng preno natin dyan. Mamaya adjust tayo ng preno sa likod. Naniniguro lang tayo mga kalyabe kasi malayo-layo lagi ang biyahe natin. Ayan, habang wala kaming gawa kasi hindi nga kami bumiyahe sa Rizal. Dapat Rizal kami ngayon, hindi lang kami bumiyahe kasi sobrang sama ng panahon eh. Nag-stack up gulong. Sa mga gulong natin mga kalyabe, wala tayong problema dahil puro bago to. Yan siya mga kalyabe. Ops, dyan dadaan dyan. So yan dito, same process lang din naman mga kalyabe. Same process lang ang gagawin natin dito. Yan sa mga kalyabe. So ito lang din ang slider pin niya. Tuyo lang din. So lilinisin lang natin, lagyan lang natin ng grasa kabilaan. So makapal pa rin naman ang ating mga preno. Goods pa ang ating mga preno. Wala namang mga issue. So dino-double check ko lang din. So ayan, wala tayong makitang problema dito. Kaya lagyan na lang din natin ulit ng grasa. So ganun lang din ng mga kalyabe, simple lang. Ganyan lang, lagyan nyo lang ng grasa itong slider pin. Kasi napaka-importante po nito na magagrasahan lagi, mamimintain yung grasa nito.
Kasi pag once na natuyuan ng grasa yan mga kalyabe, may tendency po na magluko yung preno natin sa harap. Ayan. Right, ayan mga kalyabe. Babalik na lang din natin ulit. Ganyan lang din ulit ang process. Tapos ayan. Alright, ayan mga kalyabe, ganun lang. CPR ako. Alright mga kalyabe, ito tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng itong interrupter relay para do sa ating busina. Ito mga kalyabe, may nabibili nito sa Lazada, napakamura lang. Sa Lazada, sa Shopee, ayan, mayroon nabibili nito, napakamura lang po. So tuturo ko sa inyo yung pagkabit nito. So ayan mga kalyabe, so mayroon dalawang wire yan, isang negative at saka isang positive. So yung positive na yan mga kalyabe, hanapin natin itong output. Ayan, connection yan, dito yung output natin, hanapin natin yung positive dito. At yung itim ay hanapin din natin kung saan dito yung kanyang negative. So dalawa yan. Tapos itong dilaw na to mga kalyabe, ayan, yung dilaw, yan na po yung kanyang output, papunta na po yan sa ating mga busina. So ganun lang siya kasimple, ganun lang kadali. So dito ipapakita natin sa inyo, iti-test light natin to mamaya. Ayan. Habang pinipindot doon ni Roger yung ating busina. Right, so magpalit lang ako ng battery dahil lubat na ating battery. Alright mga kalyabe, ayan. So dito papakita natin sa inyo, po-position ko lang yung camera natin para maganda-ganda at makita ninyo. Ayan. Dito hindi makaposisyon ng maayos ang ating camera. Ayan, hawakan mo dyan. So dito, paano nga ba natin malaman kung saan yung kanyang positive at saan ang kanyang negative? Dito mga kalyabe, ating test light, yung kanyang clip lagay natin sa positive. Ayan. Ayan. Uy. Lagay natin sa positive. Iilaw yan dyan kung may power yung kanyang negative. Kung saan ang negative, yan ang iilaw. Ayan. So ito yung kanyang negative. Ayan, parehas yan iilaw. Kasi alam niyo kung bakit mga kalyabe, parehas silang nakakabit. Parehas silang nakakabit, kaya iilaw yan. Ngayon magbabaklas tayo dito ng isa para doon natin makita kung saan yung kanyang negative. Ayan, tatanggalin natin itong isang linya, yung connection papuntang busina. Diyan na tayo mag test light. Ayan. So ito, positive ito, automatic na to. Itong isa, iilaw yan mga kalyabe, iilaw yan. Ayan. So ito yung kanyang negative. So ibig sabihin, itong ating pula, itong pula ng ating interrupter relay ay dito natin ilalagay sa positive. Ayan, kukunin ko lang cutter. Ito mga kalyabe, pakinggan nyo mamaya, malaki ang pagbabago ng busina nito. Magbabago ang tunog ng ating busina dito. Ayan. Tapos iti-tape natin to para iwas sa shortage. Ayan. So pagpasensyahan nyo na, medyo may CPR siguro tayo dito mga kalyabe, pero okay lang. At least pinapakita ko sa inyo kung paano magkabit ng interrupter relay. Ayan. Tapos yung ating negative mga kalyabe, itong negative nya,
yung itim ay dito natin ilalagay, sasama natin do sa linya ng ground ng busina. Ayan, dito natin isasabayan. Tapos mamaya makita nyo yung tunog ng ating busina. Pag nag-interrupt na yan, magbabago na po yung tunog ng ating busina. So interrupt, nag-i-interrupt. Kaya po yan tinatawag na interruptor, kasi i-interrupt niya yung tuloy-tuloy na tunog ng ating busina. Magbabago-bago po pagdating dito. So ini-interrupt na yung power na sumapasok dito sa ating busina. Ayan siya. Tapos dito paghiwalayin na lang natin to, kasi dalawa naman tong output nya. Ayan, kakabit natin dito. Makikita nyo mamaya mga kalyabi, ang ganda ng tunog nito. Kapag binusina ko to, gagandang tunog nito. Kaya hinabaan ko ang wire, kasi lilipat ko yung interrupter relay, ilalayo ko dito sa ating mga busina. Itatago ko. Ayan, kabit natin to, yung kanyang output dun papunta sa busina. Ayan, ito rin ang kabila, ganun din. Ayan. So testing mo nga Jer, pindutin ng busina kung tutunog. Sige, sige. Yan. Ganun siya mga kalyabe. Sige nga. Sige, ito. Sige, busina. Busina, Jer. Ayan. So yan mga kalyabe, yan ang purpose ng interruptor nito, para magbago-bago yung tunog niya. So kapag ito naman ay kinabit lang natin doon, dito binalik lang natin dito, ang busina niyan ay tuloy-tuloy lang. Maganda rin, maingay, matunog, malakas din, pero mas the best yung naka-interrupter siya. So ginusto ko kasi magkaroon ng interruptor relay, para at least yan, oh. Tingnan niyo mga kalyabe ang tunog niyan. Pag nagbusina tayo, sige Jer, isa pa Jer. Pag nagbusina tayo, nag-i-interrupt yung tunog ng ating busina. Ayan, tingnan. Yan, nag-i-interrupt siya. Yan po yung mga purpose nito mga kalyabe. Kung gusto niyo yung mga busina ninyo maging ganyan ang tunog, pwede po kayong bumili nito sa Shopee or sa Lazada. Ayan, meron pong nabibili nito, napakamura lang. At ganoon lang din po yung gagawin ninyo sa pagkabit. Ayan, mas maganda kasi yan. Right, so yan mga kalyabe. Tape ko lang, pa-final tape ko lang yung mga wirings na yan. Mga kalyabe, no? Ayan, titesting natin. Nakabit na natin. So ganun lang kasimple yung pagkabit ng interrupter relay. Tapos titesting natin to, yung kanyang tunog, para makita ninyo. Ayan, titesting ko. So tingnan ninyo mga kalyabe yung tunog ng busina natin. Yan siya mga kalyabe, ganun ang tunog niya. Nai-interrupt niya yung busina natin. So ayos na yan. Para sa mga kurbada, maririnig tayo, kasi mga kalyabe, alam nyo naman, dadaan tayo ng mga sigsag. So kailangan natin ng ganyan ng busina, para at least iwas tayo sa mga bulaga do sa mga sigsag. Ayan, sa mga biyaheng norte, lalo na sa norte mga kalyabe, pag nagbibiyahe tayo ng norte. So yun mga kalyabe, yun lang ang ating ginawa dito. So dito sa likod kasi, kasi-check lang namin ang preno nito at ayos pa. So walang problema. Ayan, so hanggang dito na lang muna yung vlog natin. At abangan po ninyo yung mga vlog natin sa susunod na araw. So kasi ngayon hindi tayo makapag-vlog na maayos, gawa nga ng
medyo maulan. At yun nga, yung mga schedule natin ay pinang-postpone natin. Alright.